Kilalanin ang pagkatao ni Lakambini Chu, ang kapatid ni Kim Chu na sinampahan niya ng kasong theft. May kasabihan na blood is thicker than water. Ngunit dumarating din ang punto na hindi lahat ng problema ay nasusukat at naisasalba ng pagiging magkadugo o magkamag-anak. Ang ilan ay kinakailangan pang hinga ng hustisya para malagay sa tama ang isang problema. At ito ang nangyari sa magkapatid na Kim at Lakam Chu. Makalipas ang ilang buwang usap-usapan tungkol sa di umano'y hindi pagkakaintindihan ni Kim at Lakam, ginawa na ng TV host actress ang nararapat para matuldukan ang isyong kinasasangkutan nila pareho. December 2, 2025, nang gawin ni Kim ang bagay na sa tingin niya ay tama para matapos na rin ang problemang pinansyal na kinakaharap niya maging ng kanyang itinayong negosyo. Ang aktres kasama ang kanyang mga abogado ay nagsampa ng kaso laban sa kapatid na si Lakam sa Justice Cecilia Munoz Hall, DOJ Building sa Quezon City. Naglabas naman si Kim ng kanyang opisyal na pahayag sa ginawa niyang hakbang at sinabing mabigat din sa loob nito ang maghain ng reklamo. Ngunit hindi maliit na bagay ang sangkot sa issue, kundi malaking halaga ng pera. I am issuing this statement with a heavy heart and with deep respect for the truth and for the people who have supported me throughout my career and my business journey. After careful consideration and months of internal review, I have made the difficult decision to file a legal case for qualified theft against my sister, Lakambini Chu, in relation to serious financial discrepancies discovered within my business operations. This decision did not come easily. It is one of the most painful steps I have ever taken in my life. As many know, I built my business ventures with hard work, passion, and trust in the people I love. Unfortunately, substantial amounts connected to my business assets were found missing. These discoveries forced me to take formal action to protect not just my company, but also the livelihoods of the people who worked with me and the integrity of everything I have built. This is a private family matter that has now become a legal process. I am choosing transparency, responsibility, and accountability, not only for myself, but also for the brand and community that has supported me from the beginning. I ask for understanding, respect, as our family navigates this very difficult chapter. I am hopeful that through the proper legal channels, clarity and fairness will prevail. Despite this painful situation, I remain committed to my work, my supporters, and the continued growth of my business ventures. I also continue to pray for healing and resolution for everyone involved. Ang qualified theft ay may parusang hindi hihigit sa 20 years prison mayor at suspension of civil rights. Ang pinakamababa naman ay aabot ng 2 years, 4 months and 1 day ng prison koreksyonal o temporary deprivation of civil rights. Ngunit sino nga ba si Lakambini Chu sa buhay ni Kim? Inilarawan ni Kim ang nakatatanda sa magkakapatid na Chu bilang kanyang number 1 critic, number 1 fan, and superwoman. Simula kasi noong magsimula siyang pumasok sa showbiz, si Lakam ang tumayong guardian niya dahil nasa Cebu ang kanilang pamilya. Dahil kinailangan ni Kim ng makakasama niya sa araw-araw, gawa ng mga proyektong ibinibigay sa kanya ng ABS-CBN Management matapos na tanghaling big winner sa first teen edition ng Pinoy Big Brother noong 2006. Si Lakam ang buong pusong sumama sa kanya at naging road manager pa niya. Sa pagkikwento ni Kim noon, si Lakam na rin ang tumayong mommy at daddy sa kanilang 5 magkakapatid na malalapitan nila sa oras na magkakaproblema sa pamilya. Strong din daw ang personality nito kaya naman maaasahan nilang magkakapatid. Nang matanong naman ang isa pang kapatid na si Twinkle, sinabi nitong responsableng ate si Lakam at siya rin ang gumagabay sa kanila para mapunta sa tamang landas. Wala rin itong sariling pamilya, kaya naman kay Kim na niya ibinuhos ang kanyang oras. Hindi nga maikakaila na maganda ang naging tandem ng magkapatid na Kim at Lakam na tumayo bilang mga magulang nila kung saan si Lakam ang nanay at si Kim naman ang tatay dahil mas kumikita si Kim para sa kanilang pamilya bilang breadwinner. Hindi nila pinag-usapan na maging ganoon ang setup nila at kusa na lang itong nangyari.
Malaki rin ang pagtanaw ni Kim ng utang na loob sa kanyang ate. Dahil sa audition pa lang ng PBB, ay kasama na niya ito. Lahat din ng gastos niya bago pa kumita ng sariling pera ay galing kay Lakam. Sa kanilang naging panayam noon, sinabi ni Lakam na masarap na mahirap ang maging kapatid ni Kim dahil nakikilala siya ng maraming tao. May mga bagay din na hindi niya pwedeng gawin dahil makakaapekto ito sa imahe ni Kim. Gayunpaman, magkaiba silang dalawa ng ugali. At dahil nasa tamang edad na rin si Kim, nalilimitahan na rin ang denumerong kilos nila kapag magkasama. Pero hindi pinagsisihan ni Lakam na maging kapatid ni Kim dahil marami ring perks ang nakukuha niya sa pagiging sikat nito sa showbiz. Very close nga silang dalawa sa isa't isa. Kaya naman nang dumating ang isang matinding dagok sa kanilang buhay noong 2023 sa mismong birthday ni Kim na April 19. Lubos ang pagdarasal ni Kim para sa kaligtasan ng kanyang ate. Nabalita noon ang pagkakaospital ni Lakam kung saan nag-agaw buhay ito. Hindi kaagad inilabas ang dahilan ng kanyang pagkakaospital at nalaman na lang ito ng sumunod na taon sa vlog ni Dr. Vicky Bello. Dito na sinabi ni Lakam ang diagnosis ng doktor sa kanya at kung ano ang sakit na kanyang nakuha. Bacterial meningitis ang tumama sa kanya. At 7 araw siyang nasa ICU at comatose. Dumating din sa puntong pinapirma na si Kim ng DNR order o do not resuscitate dahil hopeless case na noon si Lakam na any moment ay maaaring bawian ng buhay. Gumuho ang mundo ni Kim dahil dito. Ngunit isang himala ang nangyari kay Lakam na ipinagpapasalamat ni Kim na naging bunga ng pagdadasal niya. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, biglang nagising ang comatose na si Lakam at maging ang mga doktor din ay nagulat sa nangyaring ito. Life-changing ito para kay Lakam at sa kanilang pamilya. At lubos din ang pasasalamat niya kay Kim na hindi umalis sa kanyang tabi at iniwan din pansamantala ang trabaho para siya ay maalagaan. Iyon nga lang, hindi lahat ng mga alaala, maganda man o hindi, ay dadalhin ni Kim at Lakam sa pagtanda nila. Noong August 2025, napansin ng mga fans at netizens na in-unfollow ni Kim at Lakam Chiu ang isa't isa sa Instagram at ito ay nagdulot ng sari-saring kwento na pinag-usapan hanggang sa mapagtanto nila na hindi na ito isang petty quarrel lamang, kundi may mas malaking dahilan sa likod ng awayan ng dalawa. Si Kim at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lakam ay sinasabing sister goals dahil maganda ang ipinapakita nilang relasyon bilang magkapatid. Ngunit hindi na ganito ang istorya nila at maging ang kanilang social media ay nagsasabi na rin ng ibang kwento. Ang dating hindi mapaghiwalay na magkapatid, ngayon nga ay nagkalamat na ang relasyon. Napansin ng ilang fans ang Instagram post ni Kim noong August 4 kung saan ipinakita niya ang bonding sa isa pa niyang kapatid na si Wendolyn Chiu. Marami ang nagtaka sa ginawa na ito ni Kim. Pero hindi nila alam na sobrang bigat na pala ng dinadala niyang problema. Hanggang sa pag-usapan ito ng ilang mga reporters. At lumabas ang issue na ang rason kung bakit nagkakaroon ng girian sa pagitan nila ay dahil sa paglustay ni Lakam sa pera ni Kim na may kinalaman sa kanyang negosyo. Ayon sa mga naisulat noon, madalas daw na makita si Lakam na laman ng isang kilalang kasino at inuumaga na raw ito ng uwi. Nasa VIP section rin daw ito na reserve lamang para sa mga cardholder na may malaking pondo. Sa programa ni Christy Fermin, tinalakay ang tungkol dito at napag-alaman daw niya na binigyan ng puhunan si Lakam para magpatakbo ng negosyo. Ngunit hindi ito napalago. Bagkus ang negosyong ito ay bumagsak. Ang kasama ni Christy na si Wendell Alvarez ang nagkwento nito dahil siya mismo ang nakakita kay Lakam. Hindi na rin daw niya tinangkang lapitan ito dahil hindi naman siya kilala ng ate ni Kim. Ayon naman kay Attorney Jesus Falsis, nahook sa pagsusugal si Lakam at natalo ng 100,000,000 piso sa nakalipas na 2 taon. Ang perang ginamit ay mula raw sa perang kinita ni Kim. Kumuha rin daw ng pera si Lakam sa vault or sa condo at binenta daw ang isang condo without Kim's consent. Sinubukan naman ni Kim na maayos ang kanilang problema at sinabing nagkaayos pa nitong November. Ngunit hindi pa rin daw nagbago si Lakam. Samantala, binalikan naman ng mga netizens ang naging hula kay Kim para sa taong ito
na tila nagkatotoo naman. Sinasabing dapat niyang ingatan ang mga bagay na mayroon siya at baka magkaroon ito ng trust issues sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil sa pangyayari, nadungisan na nga ang magandang relasyon ng mag-ate at panahon na lang ang makapagsasabi kung kailan magbabalik sa normal ang kanilang relasyon at kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo dito? Share your thoughts in the comment section below.